at 3 linggo bago ang malagim na sandali sa Ayala Avenue. Ang buhay sa loob ng mataas na paga ng Forbes Park ay tila isang perpektong larawan na pininturahan ng araw. Ang mga malawak na kalsadang may malilim na puno ay nililibot ng mga naglilinis na tila hindi nabubulabog ng labis na init ng Metro Manila, at ang tahimik na simoy ng hangin ay nagdadala ng amoy ng mga mamahaling halaman mula sa mga manicured na hardin. Sa isa sa mga Englanding mansyon na ito, kasama ang palamuting Espanyol, Mediterranean, at mga halamang tropikal na nakapaligid dito, si Miguel Gil Santos, isang 8 taong gulang na bata na may matatalas na mata at kuryosidad na abot langit, ay masayang dinugugol ang kanyang bakasyon sa tag-araw. Si Miguel ay isang batang mabilis kumilos at puno ng buhay, ang uri ng bata na hindi mapakali, laging naghahanap ng bagong matutuklasan. Dahil sa abala ang kanyang mga magulang sa kanilang trabaho, naging kaugalian na nila na ihatid siya sa tahanan ng kanyang Tito Andres at Tita Elena tuwing bakasyon. Para kay Miguel, ang Forbes Park ay hindi lamang isang lugar, ito ay isang kaharian ng mga posibilidad, isang paraiso, kung saan ang bawat sulok ay mayroong nakatagong sorpresa. Mahilig siyang magtampisaw sa malaking swimming pool na parang sarili niyang karagatan. Tumakbo sa malawak na hardin na animoy isang kagubatan na puno ng pakikipagsapalaran at magbasa ng comics sa lilim ng malaking mangga habang dinadama ang payapang simoy ng hangin. Ang kanyang Tito Andres, Andoy Reyes, ay ang personifikasyon ng tagumpay at kabaitan. Isang matangkad at malakas na lalaki na may ngiting nakakabighani. Si Andres ay may-ari ng isang malaking kumpanya ng importasyon na nagdala sa kanila ng kayamanan at prestihiyo. Sa mata ni Miguel, si Andres ay isang superhero, isang abogadong nagtatrabaho ng gusto para sa kanyang kumpanya, ngulit laging may oras para sa kanya, sa pamangkin niyang laging sabik sa mga kuwento at laro. Mahal na mahal ni Andres ang kanyang asawa at walang makapagtatakip sa paghanga ni Miguel sa paraan ng pakikitungo ng tito niya sa kanyang kita, puno ng pagmamahal at paggalang. Sa kabilang banda, si Tita Elena ay ang esensya ng kagandahan at pagka-elegante. Mahaba ang buhok na laging maayos, mga mata na kumikinang sa tuwa, at isang ngiti na kayang tunawin ng anumang pagkabahala. Si Elena ay tila dawa sa porselana, ngunit may lakat ng isang reyna. Siya ang tipo ng babae na laging perpekto, mula sa suot niyang mamahaling damit hanggang sa paraan ng kanyang pakikipag-usap sa mga social gatherings. Sa loob ng bahay, siya ay isang mapagmahal na asawa at isang matamis na tita, laging handa na magluto ng paboritong pagkain ni Miguel, magkwento bago matulog, o maglakad. Lakad kasama si Miguel sa hardin habang pinapakain ng mga isda sa koi pond. Para kay Miguel, ang kanyang Tito Andoy at Tita Elena ay ang perpetong mag-asawa, ang perpektong pamilya, at ang kanilang tahanan ay isang kanlungan ng kaligayahan. Ang buhay sa mansyon ay dumadaloy ng payapa at walang kaproblemahan. Ang umaga ay nagsisimula sa amoy ng sariwang kape at sinangag na may kasamang tosino at longganisa na inihanda ni Aling Nena, ang matagal ng kasambahay. Pagkatapos, si Andres ay aalis para sa trabaho, habang si Elena naman ay abala sa kanyang mga charity work, tennis matches sa club, o mga coffee dates kasama ang kanyang mga kaibigan. Si Miguel ay mananatili sa bahay, mag-aaral o maglalaro, laging may masarap na merienda na naghihintay sa kanya. Ang mga gabi ay puno ng tawanan, masasarap na hapunan, at minsan ay naglalaro sila ng board games, kung saan si Andres, kahit pagod galing sa trabaho, ay laging sumasali. Ang lahat ay nakalatag ng perpekto. Bawat piraso ay nasa tamang lugar.
Ngunit ang perpektong larawan ay nagsimulang magkaroon ng maliliit na lamat na unting napansin ang matalas na paningin ni Miguel. Sa simula, ito ay hindi gaanong mahalaga, isang kunot sa noo ni Tito Andres na mas malalim kaysa dati. Ang kanyang pagiging abala na ngayon ay lumalampas na sa karaniwang gawaing opisina. Kung dati ay madalas siyang umuuwi ng may dalang ngiti at kwenta, ngayon ay mas madalas siyang nauwi ng tahimik. Ang kanyang balikat ay tila may dalang mabigat na pasan. Ang mga meeting niya ay humahaba at ang telepono niya ay halos hindi na matigil sa pagtunog. Isang gabi, narinig ni Miguel ang bahagi ng usapan ni Andres sa telepono tungkol sa isang malaking proyekto na tila nagkakaproblema. Ang mga salitang malaking pagkalugi, nakasasalay ang lahat at bangkarote ay nagmistulang mga pirasong baso sa sahig. Kahit hindi niya lubos na nauunawaan ang buong konteksto, ay nakapagdulot ng kakaibang kaba sa dibdib ng bata. Madalas na ngayon ay nagkukulong si Andres sa kanyang opisina. Ang dating bukas at masiglang silid ay naging isang kuta ng pagkabahala. Ang mga ilaw ay bukas hanggang hating gabi. Ang pagbabago ay hindi lamang kay Tito Andres. Unti ring nagbago ang kanyang tita Elena. Ang dating masigla at palabiro ay nagkaroon ng kakaibang kinang sa mata, isang sulyap na mahirap basahin, na tila may pinipigilang lihin. Nagsimula siyang magkaroon ng mga emergency meetings sa mga charity group na lumalambas sa karaniwang oras. Ngunit ang pinakanakakabahala para kay Miguel ay ang kanyang mga tawag sa telepono. Sa kalagitnaan ng gabi, madalas ay maririnig ni Miguel ang mahihinang boses ni Tita Elena mula sa sala, nakikipag-usap sa telepono. Ang kanyang boses ay tila may halong pagmamadali at pagtatago. Madalas ay bumubulong siya at agad na ninababa ang telepono kapag may dumarating. Isang hapon, habang naglalaro si Miguel sa salas, napansin niya ang kakaibang interes ni Tita Elena sa schedule ni Tito Andres. "Andoy, sigurado ka bang maaga kang makakauwi bukas?" Anong niya, habang sinisipat ang kalendaryo. "At ano nga pala ang iyong flight papuntang Batangas sa susunod na linggo? Umaga ba o hapon?" Ang mga tanong ay tila inosente. Ngunit, ang pagiging detalyado ng mga ito ay nagdulot ng pagkagulat kay Miguel. Hindi rin nakatakas sa kanyang pansin ang madalas na pagtatanong ni Elena tungkol sa kanyang ang paboritong sasakyan ni Andres. "Kumusta la ang kotse mo, Andoy?" "Check at na ba ni Mang Tonyo?" "Kailan?" Ulit ang kanyang schedule. Hindi karaniwan para kay Tita Elena na ganoon ka interesado sa mga bagay na mekanikal. Ang mga maliliit na senyales na ito ay nagpatunog ng alarma sa isip ni Miguel. Para sa isang 8 taong gulang na bata, may kakayahan siyang magmasid ng husto at may likas na kahulugan ng kung ano ang tama at mali. Ang dating perpektong larawan ng kanyang pamilya ay tila unting nagkakalasob. May mga bitak na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Nagsimula siyang bigyang pansin ng bawat kilos, bawat salita, bawat sulat ni Tita Elena. Hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit ang kanyang instinto ay nagsasabing may mali, may hindi tama. Isang maalinsangan na hapon, habang si Miguel ay naghahanap ng merienda sa kusina, hindi niya sinasasyang narinig ang bulungan ni Aling Nena kay Manang Sita, ang isa pang katulong. Si Aling Nena, na matagal nang naninilbihan sa pamilya Reyes, ay kilala sa kanyang pagiging tapat at sa kanyang hindi masisirang obserbasyon. "Alam mo, Manang Sita," pulong ni Aling Nena, habang abala sa paghihiwa ng gulay, "nitong nakaraang linggo, ang Tita Elena mo, napakadalas magtanong tungkol sa kahon ng gamit ni Mang Panyo. Yung toolbox ni Mang Tonyo, alam mo yun." Umubos si Manang Sita.
Bakit naman, Aling Nena? Di ba si Tito Andoy lang ang may alam sa mga ganoon? Aba, ewan ko ba? At saka, 2 beses na siyang nagpatawag kay Mang Tonyo para tignan ng kotse, pero bigla namang kinakansela. Kung ano ang sinasabi niyang dahilan? Minsan daw nagbago ang isip niya, minsan naman naayos na daw. Nagtataka si Manang Sita. Ang galing naman. Tita Elena, self-proclaimed mekaniko. Pareho silang nagtawanan ng mahina, ngunit ang mga salita ni Aling Nena ay tumimo sa isip ni Miguel. Ang kahon ng gamit ni Mang Tonyo at ang pagkakansela ng pagpapatingin ng kotse ay nagdagdag sa kakaibang palaisipan na nabubuo sa kanyang murang isip. Hindi niya palubos na naiintindihan ng lahat, ngunit may isang bagay ang malinaw. Ang mga maliliit na piraso ng impormasyong ito na tila hindi mahalaga sa una ay nagsisimulang magkaumpong, nagbubuo ng isang larawan na mas madilim kaysa sa perpektong lamini dito na kanyang nakasanayan sa Forbes Park. Ang isang malamig na kaba ay kumala sa kanyang tiyan. Ang kanyang matatalas na mata ay ngayon ay handa na para sa anumang susunod na lihim. Ang mga susunod na araw ay naging isang serye ng mapanlinlang na mga anino para kay Miguel. Ang dati masiglang Forbes Park ay tila unting nababalot ng isang hindi nakikitang ulap ng pagdududa. At ang mansyon ng kanyang Tito Andres ay nagmisto lang isang yugto kung saan bawat gala ni Tita Elena ay isang nakakubling palatandaan. Sa ilalim ng balat ng isang 8 taong gulang na bata, si Miguel ay nagtatago ng isang matalas na isip at isang pusong puno ng pagkabahala. Hindi na siya naglalaro ng basta sa hardin o nagtatamtisaw sa swimming pool nang walang iniisip. Ngayon, bawat oras na siya'y nasa bahay ng kanyang tito at tita na madalas niyang hinihiling na makapunta sa ilalim ng dahilan na nanis ko si Tito Andoy ay ginagamit niya sa isang tahimik ngunit masinsinang pagmamanman. Mula sa likod ng malalaking kurtina sa sala, sa lilim ng hagdanan, o sa likod ng mga nakahanay na halaman sa pasilyo, si Miguel ay nagtatago. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakasunod kay Tita Elena. Nagpapanggap siyang pabala sa kanyang mga laruan mo sa kanyang tablet. Ngunit ang kanyang pandinig ay nakatutok sa bawat kaluskos, bawat mahinang tawag sa telepono. Napansin niya ang kakaibang pagka-abala ni Elena. Kung dati abala siya sa paghahanda para sa kanyang mga social gathering, ngayon ay mas madalas siyang nakakulong sa kanyang opisina o lakad sa bahay, may malalim na iniisip at tila nakalimutan na ang kanyang dating masayahing personalidad. Ang kanyang pagiging maingat ay naging halata, ang kanyang bawat galaw ay may layunin. Tulad ng isang aktres na naghahanda para sa isang mahalagang pagtatanghal. Isang gabi, habang nagbabasa si Miguel ng kanyang comics sa kama, narinig niya ang mahihinang yapak ni Tita Elena na bumababa sa hagdan. Napatigil siya. Ang kanyang puso ay biglang bumilis. Marahan niyang binuksan ang kanyang pinto, sapat lang para makasilip. Nakita niya si Tita Elena na naglalakad patungo sa garahe. Ang kanyang likod ay tila may dalang lihin. Hindi tulad ng kanyang nakasanayang eleganteng kasuotan, si Elena ay nakasuot ng simpleng blouse at pantalon na madilim ang kulay at tila nagmamadali. Tahimik na gumapang si Miguel palabas ng kwarto. Ang bawat hakbang ay maingat, parang isang anino. Nagtago siya sa likod ng haligi sa dulo ng pasilyo kung saan tanaw niya ang pinto ng garahe. Nakita ni Miguel si Elena na marahang binuksan ang pinto ng ni Tito Andres. Ang dilim sa loob ng garahe ay nilukuban lamang ng mahihinang ilaw mula sa kusina na nagbibigay ng kakaibang misteryo sa eksena. Mag-ingat si Elena. Ang kanyang mga mata ay laging sumisipat sa paligid tulad ng isang magnanakaw sa gabi.
Pinuksan niya ang trunk ng sasakyan at mula sa kanyang likod, inilabas niya ang isang maliit na pakete na nakabalot sa itim na tela. Hindi iyon isang simpleng pagkakabalot. Ito ay masikip. Tila upang itago ang anumang laman nito. Parang isang itim na supraot ng velvet na gawa sa makapal na tela. Ang laki nito ay sapat para magkasya sa kanyang palad. Ngunit ang bigat nito ay tila mas mabigat kaysa sa kanyang inaasahan. Ano kaya yon? Isang alahas? Isang dokumento? O isang bagay na mas malalim ang kahulugan? Parahang inilagay ni Elena ang pakete sa isang sulok ng trunk, malapit sa gilid, at pagkatapos ay maingat niyang sinara ang trunk. Ang tunog nito ay tila isang malakas na dosina sa tahimik na gabi. Habang paalis siya sa garahe, biglang nagtama ang kanilang mga mata si Miguel na nakasilip mula sa kanyang pinagtataguan, at si Elena na lumingon bigla. Sa isang iglap, nakita ni Miguel ang isang bagay na nagpatindig ng kanyang balahibo. Isang mabilis na pagkabigla at takot sa mga mata ni Tita Elena na agad ding nawala at napalitan ng isang mapanlinlang na ngiti. Sal? Ana? Bakit gising ka pa? May hinahanap ka ba? Tanong ni Elena, ang kanyang boses ay tila napakatanis. Ngulit sa tenga ni Miguel, ito ay tila isang peking tono. Hindi ka pa ba inaandok? Alas-11 na. Pakiramdam ni Miguel ay nakita niya ang isang bahagi ng Tita Elena na hindi niya kilala. Ang ngiti niya ay nanatili sa kanyang labi, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nangungusap ng ibang bagay, isang babala, isang pagtatago. Oo, nagugutom po ako. Tita, palusot ni Miguel. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. Ganoon, ba? Halika, kukuhaan kita ng gatas, ani Elena, at agad siyang inakay pabalik sa kusina. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa balikat ni Miguel, na tila upang pigilan siya mula sa pagtatanong. Ang pangyayaring iyon ay nagpatingkad sa pagdududa ni Miguel. Ang ngiti ni Elena ay parang isang maskara na itinatakip sa isang mas madilim na katotohanan. Ilang araw ang lumipas at ang mga tensyon sa bahay ay tila mas lalong lumalala. Si Tito Andres ay tila laging nakasimangot, ang kanyang mga pagtulog ay mas maikli, at ang kanyang mga gabi ay mas mahaba. Ang mga usapan tungkol sa malaking proyekto at mga pagkalugi ay mas madalas na naririnig mula sa kanyang opisina. Si Elena ay nanatiling kalmado sa labas, ngunit si Miguel ay napansin ang kanyang patuloy na interes sa schedule ni Andres sa bawat meeting, at lalo na sa kondisyon ng kanyang sasakyan. Isang umaga, bago pa man sana umalis si Andres para sa isang mahalagang pulong sa Makati, isang abogadong pulong na maaaring makapagligtas sa kanyang kumpanya mula sa pagkalugi, biglang huminto ang kanyang sul sa driveway. Nagmamadali si Andres, ang kanyang cellphone ay nasa kanyang tenga at ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanyang relo. Anong problema na naman nito? Pulong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkabahala. Lumabas siya sa sasakyan at nakita niya ang kanyang kanan na gulong sa likod ay lubog na. Punit ang gulong. Nagulas siya. Agad na tinawagan si Mang Tonyo, ang matagal ng mekaniko ng pamilya Reyes. Si Mang Tonyo, isang matandang lalaki na may maputing buhok at laging may ngiti sa labi, ay agad na dumating. Habang papalitan niya ang gulong, si Miguel, na nakatayo sa isang sulok at kunwari naglalaro ng kanyang bola, ay maingat na nakinig sa usapan. Tito Andoy, hindi po ito ordinaryong pagkakaplat, sabi ni Mang Tonyo, habang sinisipat ang pulit na gulong. Ang kanyang kunot noo ay nagpapahiwatig ng kanyang pagtataka. Ang punit na ito, parang may matalim na bagay
na sinadyang itusok. At hindi lang basa, basta natinit. Ang lalim at ang hugis ng punit ay kakaiba, parang pinlano. Ha? Pinlano? Sino naman ang gagawa niyan, Mang Tonyo? Baka nasagasaan lang ako ng pako, sabi ni Andres. Ang kanyang boses ay tila may halong pagkabahala at pagmamadali. Sige na, Mang Tonyo, bilisan mo. May importanteng pulong pa ako. Pero Tito Andoy, hindi po talaga ito normal. Pilit ni Mang Tonyo. Tignan niyo po. Ang pagkapunit ay nasa gilid kung saan hindi madalas matamaan ng pako. At ang hugis po, parang may ginamit na. Parang ice pick o ano. Pero abala na si Andres sa kanyang telepono. Sinusubukang reschedule ang pulong. Sige na, Mang Tonyo, huwag mo na akong dagdagan ng problema. Accident lang yan. Salamat. Naiwan si Mang Tonyo na nakatingin sa gulong na may pagtataka. Ang kanyang mga salita ay tila bumalik sa kanya na walang kabuluhan. Ngunit para kay Miguel, ang mga salita ni Mang Tonyo ay parang mga piraso ng puzzle na unti-unting nagkakaugnay. Naalala niya ang narinig niya kay Aling Nena tungkol sa kahon ng gamit ni Mang Tonyo at ang kakaibang pagka-interes ni Tita Elena sa sasakyan. Ang insidenteng ito ay nagdagdag lang sa kanyang lumalaking pagdududa. Ang mga gabi ni Miguel ay naging puno ng pagkabahala. Ang mga anino sa kisame ay tila nagiging mga halimaw at ang bawat taluskos sa bahay ay tila isang babala. Hindi na siya makatulog ng mahimbing. Ang mga imahe ni Tita Elena na nagtatago ng pakete sa tro at ang mga salita ni Mang Tonyo tungkol sa sinadyang pagkapunit ng gulong ay laging nasa kanyang isip. Isang gabi, bandang 2:00 na ng hating gabi, si Miguel ay nakahiga sa kanyang kama, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa dilin. Narinig niya ang mahinang tunog ng boses ni Tita Elena mula sa sala. Ito na naman. Ang kanyang puso ay biglang bumilis. Madahan siyang bumangon at tulad ng isang ninya, tahimik siyang lumabas sa kanyang kwarto. Dahan siyang bumaba sa hagdan, ang kanyang mga paa ay maingat na iniiwasan ang bawat hakbang na maaaring maging maingay. Nagtago siya sa likod ng malaking sofa sa sala na may mga malalaking unan na nagbigay sa kanya ng sapat na taki. Nakita niya si Tita Elena na nakaupo sa sofa, ang kanyang likod ay nakaharap sa kanya, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa telepono. Ang ilaw ng kanyang telepono ay tanging nagbibigay liwanag sa kanyang mukha na tila may malalim na anino. Ang kanyang boses ay mahina, halos bulong, ngunit sa tahimik na gabi, ang bawat salita ay tila isang matalas na tunog sa tenga ni Miguel. Oh, Ricardo, bulong ni Elena, ang kanyang boses ay tila may halong pagkabalisa at pagmamadali. Wala nang atkasan. Ang lahat ay dapat nang mangyari bago Biyernes. Narinig ni Miguel ang pangalan. Ricardo del Rosario. Naalala niya ang narinig niya kay Tito Andres. Si Ricardo ay isang kakumpetensya sa negosyo. Isang tao na hindi mapagkakatiwalaan. Isang tao na handang gawin ang lahat para makalamang. Bakit nakikipag-usap si Tita Elena sa kanya? Kailangan nang matapos ito. Patuloy ni Elena, ang kanyang boses ay tila lumalim. Ang sasakyan, kailangan ng maayos bago ang didgan para maging makatuwiran ng lahat. Anong ibig sabihin ng maayos? Ang gulong. O isang bagay na mas malalim. Ang plano ay dapat na walang aberya. Bulong niya ulit. Walang preno.
Siguraduhin mong walang preno, Ricardo. Ipapasa ko sa Ricardo ang papeles. Pagkatapos, ang lahat ay dapat maging malinis. Ang huling mga salita ay tila isang malakas na busina sa tinan ni Miguel. Walang preno. Ipapasa ko sa Ricardo. Ang kanyang puso ay biglang tumigil sa pagtibok, pagkatapos ay bumilis ng husto, parang isang tambol na ginagamit sa giyera. Naramdaman niya ang malamig na pawis na dumaloy sa kanyang likod. Ang hangin sa kanyang baga ay tila biglang nawala. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi ito isang simpleng aksidente. Hindi ito isang awayan sa negosyo. Ito ay isang planadong pagpatay. Isang planadong pagpatay kay Tito Andres. At ang gagawin, ito ni Tita Elena. Ang babaeng mahal na mahal niya, ang babaeng laging nagluluto ng kanyang paboritong pagkain, ang babaeng nagkukwento sa kanya bago matulog. Pinilit ni Elena na tapusin ang tawag. Sige, mag-ingat ka. At tawagan kita ulit. Mabilis niyang ibinaba ang telepono at tumayo, sumisipat sa paligid, bago bumalik sa kanyang kwarto. Nananatili si Miguel sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang katawan ay tila naparalisa sa takot. Ang kanyang isip ay nagkakagulo. Ang mga peraso ng pos ay biglang nagkaupong sa isang masakit na paraan. Ang patida sa trunk, ang punit na gulong, ang mga tanong ni Elena tungkol sa schedule ni Andres, ang toolbox ni Mang Tonyo. At ngayon, ang walang preno at Biyernes. Isang malaking panganib ang nagbabanta sa buhay ng kanyang tito, Andres. Samantala, si Andres ay patuloy na nalulubog sa kanyang mga problema sa negosyo. Ang mga tawag sa telepono ay hindi na natigil, ang kanyang pagtulog ay halos wala na, at ang kanyang isip ay laging abala sa kung paano niya maililigtas ang kanyang kumpanya. Si Elena, sa kabilang banda, ay laging nasa tabi niya, nagpapanggap na nagbibigay suporta at pag-aalala. Anoy, huwag kang masyadong mag-alala, sabi ni Elena, habang hinahagod ang likod ng kanyang asawa isang gabi. Magiging maayos din ang lahat. Focus ka lang sa trabaho mo. Nandito lang ako para suportahan ka. Ang kanyang mga salita ay tila isang balsamo sa pagod na kaluluwa ni Andres. Pinaniniwalaan niya ang kanyang asawa, ang kanyang pagmamahal sa kanya ay walang hanggan at ang kanyang tiwala ay buo. Hindi niya napapansin ang mabilis na sulyap ni Elena sa kanyang relo o ang kakaibang kislat sa kanyang mga mata sa tuwing binabanggit niya ang Biyernes. Para kay Andres, si Elena ay ang kanyang kanlungan, ang kanyang lakas sa gitna ng unos. Ang kanyang pagiging abala ay nagtakip sa kanyang mga mata. Ginawa siyang bulag sa mga palatandaan, kita na para kay Miguel. Hindi na kayang kimkimin ni Miguel ang lahat ng kanyang narinig at nakita. Sa kanyang malalim na takot at pagkabahala, kinabukasan, lumapit siya sa kanyang ina. Mama, may kailangan po kayong malaman, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Kinuwento niya ang lahat, ang pakete, ang punit na gulong, at ang pinakanakakakilabot sa lahat, ang tawag ni Elena tungkol sa walang preno. Ngulit ang reaksyon ng kanyang ina ay hindi ang inaasahan niya. Ciel, anak, ano bang pinagsasabi mo? Aka na nanaginip ka lang. Masyado ka na sigurong nanonood ng Detective Maurice. Bata ka pa. Huwag kang mag-alala sa mga ganoong bagay. Hinaplos ng kanyang ina, ang kanyang ulo, ang kanyang ngiti, ay tila nangungusap ng imahinasyon lang yan. Pero mama, seryoso po ako. Narinig ko po talaga. Pilit ni Miguel, ang kanyang mga mata
ay puno ng luha. Alam mo, Jel, napakabait ng Tita Elena mo. Imposibleng gagawin niya ang mga sinasabi mo. Malaki lang siguro ang problema nila Tito Andoy kaya din yan siya mag-isip. Huwag kang alala. Ang mga matatanda na ang bahala dyan. Sa kanyang pagkadismaya, lumapit naman siya kay Aling Nena. Si Aling Nena, na kanyang pinagkakatiwalaan dahil sa kanyang matapat na paglilingkod, ay tila mas makikinig. Kinuwento niya ang lahat. Ang bawat detalye kasama ang kanyang takot. Aling Nena, totoo po ang lahat. Narinig ko po mismo. Pero kahit si Aling Nena ay hindi rin naniwala. Naku, Jel, ano bang gulo ang naiisip mo? Hindi magagawa ni Tita Elena iyan. Napakabait niya sa'yo at lalo na kay Tito Andoy. Siguro may narinig ka lang na hindi mo naintindihan. Huwag mo nang intindihin ang mga problema ng matatanda, Gel. Ang kanyang mga salita ay may halong pagmamahal, ngunit sa tenga ni Miguel, ito ay tila isang pagtanggi. Naiwan si Miguel na iisa, ang bigat ng lihin ay nakapatong sa kanyang balikat. Pakiramdam niya ay siya lang ang nakakakita sa katotohanan, ngunit walang sinuman ang naniniwala sa kanya. Ang pagkabahala ay naging desperasyon. Ang Biyernes ay papalapit na, at si Tito Andres ay nasa panganib. Nag-iisa siya, ngunit hindi siya susuko. Kailangan niyang iligtas ang kanyang Tito Andoy, kahit pa siya lang mag-isa. Ang mga tinig sa dilim ay patuloy na bumubulong, at si Miguel ay handa ng harapin ng mga ito. Ang perpektong larawan ng Forbes Park ay lubos ng nabasag. Ang mga sumunod na araw ay naging isang serye ng mapanlinlang na mga anino para kay Miguel. Ang dati himasiglang Forbes Park ay tila unting nababarot ng isang hindi nakikitang ulap ng pagdududa, at ang mansyon, ang kanyang Tito Andres, ay nagbisto lang isang yugto kung saan bawat galaw ni Tita Elena ay isang nakakubling palatandaan. Sa ilalim ng balat ng isang walong taong gulang na bata, si Miguel ay nagtatago ng isang matalas na isip at isang pusong puno ng pagkabahala. Hindi na siya naglalaro ng basta sa hardin o nagtatanpisaw sa swimming pool nang walang iniisip. Ngayon, bawat oras na siya'y nasa bahay ng kanyang tito at tita, na madalas niyang hinihiling na makapunta sa ilalim ng dahilan na namiss ko si Tito Andoy, ay ginagamit niya sa isang tahimik ngunit masinsinang pagmamanman. Mula sa likod ng malalaking kurtina sa sala, sa lilim ng hagdanan, o sa likod ng mga nakahanay na halaman sa pasilyo, si Miguel ay nagtatago. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakasunod kay Tita Elena. Nagpapanggap siyang abala sa kanyang mga laruan o sa kanyang tablet, ngunit ang kanyang pandinig ay nakatutok sa bawat kaluskos, bawat mahinang tawag sa telepono. Napansin niya ang kakaibang abala ni Elena. Kung dati iabala siya sa paghahanda para sa kanyang mga social gathering, ngayon ay mas madalas siyang nakakulong sa kanyang opisina o naglalakad sa bahay. May malalim na iniisip at tila nakalimutan na ang kanyang dating masayahing personalidad, ang kanyang pagiging maingat, ay naging halata. Ang kanyang bawat galaw ay may layunin. Tulad ng isang actress na naghahanda para sa isang mahalagang pagtatanghal. Isang gabi, habang nagbabasa si Miguel ng kanyang comics sa kama, narinig niya ang mahihinang yapak ni Tita Elena na bumababa sa hagdan. Napatigil siya. Ang kanyang puso ay biglang bumilis. Marahan niyang binuksan ang kanyang pinto, sapat lang para makasilip. Nakita niya si Tita Elena na naglalakad patungo sa garahe. Ang kanyang likod ay tila may dalang lihin. Hindi tulad
ng kanyang nakasanayang eleganteng kasuotan, si Elena ay nakasuot ng simpleng blouse at pantalon na madilim ang kulay at tila nagmamadali. Tahimik na gumapang si Miguel palabas ng kwarto. Ang bawat hakbang ay maingat, parang isang anino. Nagtago siya sa likod ng haligi sa dulo ng pasilyo, kung saan tanaw niya ang pinto ng garahe. Nakita ni Miguel si Elena na marahang binuksan ang pinto ng suli ni Tito Andres. Ang dilim sa loob ng garahe ay nilukuban lamang ng mahihinang ilaw mula sa kusina na nagbibigay ng kakaibang misteryo sa eksena. Maingat si Elena, ang kanyang mga mata ay laging sumisipat sa paligid tulad ng isang magnanakaw sa gabi. Pinuksan niya ang trunk ng sasakyan at mula sa kanyang likod, inilabas niya ang isang maliit na pakete na nakabalot sa itim na tela. Hindi iyon isang simpleng pagkakabalot. Ito ay masikip, tila, upang itago ang anumang laman nito. Parang isang itim na supot ng velvet na gawa sa makapal na tela. Ang laki nito ay sapat para magkasya sa kanyang palad, ngunit ang bigat nito ay tila mas mabigat kaysa sa kanyang inaasahan. Ano kaya yon? Isang alahas? Isang dokumento? O isang bagay na mas malalim ang kahulugan? Marahang inilagay ni Elena ang pakete sa isang sulok ng trunk, malapit sa gilid, at pagkatapos ay mainat niyang sinara ang trunk. Ang tunog nito ay tila isang malakas na busina sa tahimik na gabi. Habang paaris siya sa garahe, biglang nagtama ang kanilang mga mata si Miguel na nakasilip mula sa kanyang pinagtataguan, at si Elena na lumingon bigla. Sa isang iglap, nakita ni Miguel ang isang bagay na nagpatindig ng kanyang balahibo, isang mabilis na pagkabigla at takot sa mga mata ni Tita Elena na agad ding nawala at napalitan ng isang mapaninlang na ngiti. Chal? Anak, bakit gising ka pa? May hinahanap ka ba? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay tila napakatamis, ngunit sa tingnan ni Miguel, ito ay tila isang peking tono. Hindi ka pa ba inaantok? Alas, 11 na. Pakiramdam ni Miguel ay nakita niya ang isang bahagi ng Tita Elena na hindi niya kilala. Ang ngiti niya ay nanatili sa kanyang labi, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nangungusap ng ibang bagay, isang babala, isang pagtatago. Nagugutom po ako. Tita, palusot ni Miguel. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. Ganoon ba? Halika, kukuhaan kita ng gatas, ani Elena, at agad siyang inakay pabalik sa kusina. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa balikat ni Miguel, na tila upang pigilan siya mula sa pagtatanong. Ang pangyayaring iyon ay nagpatingkad sa pagdududa ni Miguel. Ang ngiti ni Elena ay parang isang maskara na itinatakip sa isang mas madilim na katotohanan. Ilang araw ang lumipas, at ang mga tensyon sa bahay ay tila mas lalong lumalala. Si Tito Andres ay tila laging nakasimangot, ang kanyang mga pagtulog ay mas maikli, at ang kanyang mga gabi ay mas mahaba. Ang mga usapan tungkol sa malaking proyekto at mga pagkalugi ay mas madalas na naririnig mula sa kanyang opisina. Si Elena ay nanatiling kalmado sa labas, ngunit si Miguel ay napansin ang kanyang patuloy na interes sa schedule ni Andres sa bawat meeting, at lalo na sa kondisyon ng kanyang sasakyan. Isang umaga, bago pa man sana umalis si Andres para sa isang mahalagang pulong sa Makati, isang abogadong pulong na maaaring makapagligtas sa kanyang kumpanya mula sa pagkalugi, biglang huminto ang kanyang suli sa driveway. Nagmamadali si Andres, ang kanyang cellphone ay nasa kanyang tenga at ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanyang relo. Anong problema na naman nito? Pulong niya, ang kanyang tinig ay puno ng pagkabahala. Lumabas siya sa sasakyan
at nakita niya ang kanyang kanan na gulong sa likod ay lubog na. Punit ang gulong. Nagulat siya. Agad na tinawagan si Mang Tonyo, ang matagal ng mekaniko ng pamilya Reyes. Si Mang Tonyo, isang matandang lalaki na may maputing buhok at laging may ngiti sa labi, ay agad na dumating. Habang papalitan niya ang gulong, si Miguel, na nakatayo sa isang sulok at kunwari naglalaro ng kanyang bola, ay maingat na nakinig sa usapan. Tito Andoy, hindi po ito ordinaryong pagkakaplat, sabi ni Mang Tonyo, habang sinisipat ang punit na gulong. Ang kanyang kunot noo ay nagpapahiwatig ng kanyang pagtataka. Ang punit na ito, parang may matalim na bagay na sinadyang itusok, at hindi lang basa na tinik. Ang lalim at ang hugis ng punit ay kakaiba. Parang pinlano. Ah, pinlano? Sino naman ang gagawa niyan, Mang Tonyo? Baka nasagasaan lang ako ng pako, sabi ni Andres. Ang kanyang boses ay tila may halong pagkabahala at pagmamadali. Sige na, Mang Tonyo, pilisan mo, may importanteng pulong pa ako. Pero Tito Andoy, hindi po talaga ito normal, pilit ni Mang Tonyo. Tingnan niyo po, ang pagkapunit ay nasa gilid, kung saan hindi madalas matamaan ng pako. At ang hugis po, parang may ginamit na. Parang aspik o ano. Pero abala na si Andres sa kanyang telepono. Sinusubukang reschedule ang pulong. Sige na, Mang Tonyo, wag mo na akong dagdagan ng problema. Accident lang yan. Salamat. Naiwan si Mang Tonyo na nakatingin sa gulong na may pagtataka. Ang kanyang mga salita ay tila bumalik sa kanya na walang kabuluhan. Ngunit para kay Miguel, ang mga salita ni Mang Tonyo ay parang mga piraso ng puzzle na unting nagkakaugnay. Naalala niya ang narinig niya kay Aling Nena tungkol sa kahon ng gamit ni Mang Tonyo at ang kakaibang pagka-interes ni Tita Elena sa sasakyan. Ang insidenteng ito ay nagdagdag lang sa kanyang lumalaking pagdududa. Ang mga gabi ni Miguel ay naging puno ng pagkabahala. Ang mga kanino sa kisamin ay tila nagiging mga halimaw, at ang bawat kaluskos sa bahay ay tila isang babala. Hindi na siya makatulog ng mahimbing. Ang mga imahe ni Tita Elena na nagtatago ng pakete sa trong at ang mga salita ni Mang Tonyo tungkol sa sinadyang pagkapunit ng gulong ay laging nasa kanyang isip. Isang gabi, bandang 2:00 na ng hating gabi, si Miguel ay nakahiga sa kanyang kama. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa dilim. Narinig niya ang mahinang tunog ng boses ni Tita Elena mula sa sala. Ito na naman. Ang kanyang puso ay biglang bumilis. Marahan siyang bumangon at tulad ng isang ninya, tahimik siyang lumabas sa kanyang kwarto. Dahan siyang bumaba sa hagdan. Ang kanyang mga paa ay mainat na iniiwasan ang bawat hakbang na maaaring maging maingay. Nagtago siya sa likod ng malaking sofa sa sala na may mga malalaking unan na nagbigay sa kanya ng sapat na taki. Nakita niya si Tita Elena na nakaupo sa sofa. Ang kanyang likod ay nakaharap sa kanya, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa telepono. Ang ilaw ng kanyang telepono ay tanging nagbibigay liwanag sa kanyang mukha na tila may malalim na anino. Ang kanyang boses ay mahina, halos bulong, ngunit sa tahimik na gabi, ang bawat salita ay tila isang matalas na tunog sa tinga ni Miguel. Oo, Ricardo. Bulong ni Elena, ang kanyang boses ay tila may halong pagkabalisa at pagmamadali. Wala nang atasan. Ang lahat ay dapat nang mangyari bago mag-Biyernes. Narinig ni Miguel ang pangalan.
Ricardo de Rosario. Naalala niya ang narinig niya kay Tito Andres. Si Ricardo ay isang kakumpetensya sa negosyo, isang tao na hindi mapagkakatiwalaan, isang tao na handang gawin ang lahat para makalamang. Bakit nakikipag-usap si Tita Elena sa kanya? Kailangan nang matapos ito. Patuloy ni Elena. Ang kanyang boses ay tila lumalim. Ang sasakyan. Kailangan ng maayos bago ang deadline. Para maging makatuwiran ng lahat. Anong ibig sabihin ng maayos? Ang gulong o isang bagay na mas malalim. Ang plano ay dapat na walang aberya. Bulong niya ulit. Walang preno. Siguraduhin mong walang preno, Ricardo. Ipapasa ko sa Ricardo ang papeles. Pagkatapos, ang lahat ay dapat maging malinis. Ang huling mga salita ay tila isang malakas na busina sa tenga ni Miguel. Walang preno. Ipapasa ko sa Ricardo. Ang kanyang puso ay biglang tumigil sa pagtibok, pagkatapos ay bumilis ng husto, parang isang tambol na ginagamit sa giyera. Naramdaman niya ang malamig na pawis na dumaloy sa kanyang likod. Ang hangin sa kanyang baga ay tila biglang nawala. Ang kanyang mga kamay ay naninginig. Hindi ito isang simpleng aksidente. Hindi ito isang awayan sa negosyo. Ito ay isang planadong pagpatay. Isang planadong pagpatay kay Tito Andres. At ang gagawin, ito ni Tita Elena. Ang babaeng mahal na mahal niya. Ang babaeng laging nagluluto ng kanyang paboritong pagkain. Ang babaeng nagkukwento sa kanya bago matulog. Pinilit ni Elena na tapusin ang tawag. Sige, Mag. Ingat ka. Tawagan kita ulit. Mabilis niyang ibinaba ang telepono at tumayo. Sumisipat sa paligid bago bumalik sa kanyang kwarto. Nananatili si Miguel sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang katawan ay tila na paralisa sa takot. Ang kanyang isip ay nagkakagulo. Ang mga piraso ng puzzle ay biglang nagkaupong sa isang masakit na paraan. Ang pikit sa trunk, ang punit na gulong, ang mga tanong ni Elena tungkol sa schedule ni Andres, ang toolbox ni Mang Tonyo, at ngayon, ang walang preno at Biyernes. Isang malaking panganib ang nagbabanta sa buhay ng kanyang tito, Andres. Samantala, si Andres ay patuloy na nalulubog sa kanyang mga problema sa negosyo. Ang mga tawag sa telepono ay hindi na natigil, ang kanyang pagtulog ay halos wala na, at ang kanyang isip ay laging abala sa kung paano niya maililigtas ang kanyang kumpanya. Si Elena, sa kabilang banda, ay laging nasa tabi niya, nagpapanggap na nagbibigay suporta at pag-aalala. Andoy, huwag kang masyadong mag-alala, sabi ni Elena, habang hinahagod lang likod ng kanyang asawa, isang gabi. Magiging maayos din ang lahat. Focus ka lang sa trabaho mo. Nandito lang ako para suportahan ka. Ang kanyang mga salita ay tila isang balsamo sa pagod na kaluluwa ni Andres. Pinaniniwalaan niya ang kanyang asawa. Ang kanyang pagmamahal sa kanya ay walang hanggan at ang kanyang tiwala ay buo. Hindi niya napapansin ang mabilis na sulyap ni Elena sa kanyang relo o ang kakaibang tislap sa kanyang mga mata sa tuwing binabanggit niya ang Biyernes. Para kay Andres, si Elena ay ang kanyang kanlungan, ang kanyang lakas sa gitna ng unos. Ang kanyang pagiging abala ay nagtakip sa kanyang mga mata. Ginawa siyang bulag sa mga palatandaan na kita, na para kay Miguel. Hindi na kayang kimkimin ni Miguel ang lahat ng kanyang narinig at nakita. Sa kanyang malalim na takot at pagkabahala, kinabukasan, lumapit siya sa kanyang ina. Mama, may kailangan po kayong malaman, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin,
Kinwento niya ang lahat ng pakete, ang punit na gulong, at ang pinakanakakakilabot sa lahat, ang tawag ni Elena tungkol sa walang preno. Ngunit ang reaksyon ng kanyang ina ay hindi ang inaasahan niya. Jill, anak, ano bang pinagsasabi mo? Aka na naginip ka lang. Masyado ka na sigurong nanonood ng detective movies. Bata ka pa. Huwag kang mag-alala sa mga ganoong bagay. Inaplos ng kanyang ina ang kanyang ulo. Ang kanyang ngiti ay tila nangungusap ng imahinasyon lang yan. Pero mama, seryoso po ako. Narinig ko po talaga. Pilit ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Alam mo, Jel, napakabait ng tita Elena mo. Imposibleng gagawin niya ang mga sinasabi mo. Malaki lang siguro ang problema nila Tito Andoy kaya din yan siya mag-isip. Huwag kang mag-alala. Ang mga matatanda na ang bahala diyan. Sa kanyang pagkadismaya, lumapit naman siya kay Aling Nena. Si Aling Nena na kanyang pinagkakatiwalaan dahil sa kanyang matapat na paglilingkod ay tila mas makikinig. Kinuwento niya ang lahat, ang bawat detalye, kasama ang kanyang takot. Aling Nena, totoo po ang lahat. Narinig ko po mismo. Pero kahit si Aling Nena ay hindi rin naniwala. Naku, Jal, ano bang gulo ang naiisip mo? Hindi magagawa ni Tita Elena yan. Napakabait niya sa'yo at lalo na kay Tito Andol. Siguro may narinig ka lang na hindi mo naintindihan. Huwag mo nang intindihin ang mga problema ng matatanda, Jill. Ang kanyang mga salita ay may halong pagmamahal, ngunit sa tenga ni Miguel, ito ay tila isang pagtanggi. Naiwan si Miguel na iisa ang bigat ng lihin ay nakapatong sa kanyang balikat. Pakiramdam niya ay siya lang ang nakakakita sa katotohanan, ngunit walang sinuman ang naniniwala sa kanya. Ang pagkabahala ay naging desperasyon. Ang Biyernes ay papalapit na, at si Tito Andres ay nasa panganib. Nag-iisa siya, ngunit hindi siya susuko. Kailangan niyang iligtas ang kanyang Tito Andoy, kahit pa siya lang mag-isa. Ang mga tinig sa dilim ay patuloy na bumubulong, at si Miguel ay handa nang harapin ang mga ito. Ang perpektong larawan ng Forbes Park ay lubos nang nabasag. Ang dilim ng gabi ay dahang nawawala, sumasabay sa pagkawala ng pag-asa sa dibdib ni Miguel. Ang mga salitang walang preno at Biyernes ay nagmistulang kampana na patuloy na tumutunog sa kanyang isipan. Bawat tunog ay mas matindi kaysa sa nauna. Ramdam niya ang lamig sa kanyang katawan, hindi dahil sa temperatura ang umaga, kundi sa takot na kumalat sa bawat ugat niya. 8 taong gulang pa lang siya. Ngunit ang responsibilidad na nakapatong sa kanyang balikat ay kasing bigat ng buong mundo. Hindi niya kayang hayaan lang. Kailangan niyang kumilos. Nagsimulang maglakad si Miguel sa hardin. Ang kanyang mga paa ay tinatapakan ng dampang damo. Ang simoy ng hangin ay nagdadala ng amoy ng sariwang lupa at mga bulaklak. Ngunit para sa kanya, ito ay may halong amoy ng pagtataksil. Sino ang maniniwala sa kanya? Ang kanyang ina ay nagwalang bahala sa kanya. Si Aling Nena ay hindi pinansin ang kanyang mga babala. Ngunit may isa pa, isang tao na marahil ay may alam sa mga misteryo ng makina, isang tao na napansin din ang kakaibang pagkapunit ng bulong. Mang Tonyo. Si Mang Tonyo. Ang kanyang mukha ay biglang sumilay sa isipan ni Miguel, ang mabait na mekaniko na laging may ngiti. Ang kanyang mga kamay ay laging may bahid ng glasa, ngunit laging handang tumulong. Si Mang Tonyo
ay ang tanging nakapansin sa kakaibang pagtasira ng gulong. Siya lang ang taong posibleng makaintindi sa nararamdaman niya, o mas tama, sa nakita niya. Ngunit paano niya pupuntahan si Mang Tonyo? Ang shop ni Mang Tonyo ay malayo sa Forbes Park, sa isang masabang bahagi ng lungsod. Kinabukasan ng umaga, isang Huwebes, naging isang seri ng mapaninlang nagdalaw si Miguel. Nagpaalam siya na maglalaro sa kalapit na parke, ngunit sa halip, palihim siyang lumabas ng gate, ang kanyang puso ay kumakabob ng malakas. Naglakad siya ng mabilis. Ang kanyang maliliit na paa ay halos tumatakbo hanggang sa marating niya ang pangunahing kalsada. Doon, sumakay siya sa isang kasako na kanyang nasagap sa labas ng subdivision. Manong, sa shop po ni Mang Tonyo, sa may baklaran, sabi niya, ang kanyang tinig ay tila mas matanda kaysa sa kanyang edad. Nagtataka ang driver, ngunit isinakay siya. Habang bumibiyahe, pinagmamasdan ni Miguel ang pagbabago ng tanawin mula sa malalawak na kalsada ng Forbes Park na may malilim na puno, hanggang sa masikip at maingay na lansangan ng Metro Manila na puno ng mga jeepney at mga nagtitinda. Ang bawat sandali ng biyahe ay parang isang pagtakas mula sa kanyang perpektong, ngunit ngayon ay mapanganib na mundo. Sa wakas, narating niya ang shop ni Mang Tonyo. Ito ay isang maliit na garahe na gawa sa yero na may mga kagamitan at piyesa ng sasakyan na nakakalat sa sahig. Ang amoy ng gasolina, langis at goma ay lumukob sa hangin. Nakita niya si Mang Tonyo na abala sa ilalim ng isang lumang kotse. Ang kanyang ulo ay nakatungo at ang kanyang mga paa ay nakalabas. Mang Tonyo, tawag ni Miguel. Ang kanyang boses ay tila hiningal. Nagulat si Mang Tonyo. Lumabas siya mula sa ilalim ng kotse. Ang kanyang mukha ay may bahid ng grasa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagtataka at kagalakan. Jill, ikaw ba yan? Anong ginagawa mo dito? Bakit ka isa? Mang Tonyo, kailangan ko po kayong makausap. Sabi ni Miguel. Ang kanyang tinig ay seryoso, halos pabulong. Kailangan po kayong maniwala sa akin. Dinala ni Mang Tonyo si Miguel sa isang sulok ng shop, kung saan may isang lumang bangko na gawa sa kahoy. Naupo sila, at pinagmamasdan ni Mang Tonyo ang batang pasilit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ano ba yan, Gala? May problema ba sa bahay ninyo? Tanong ni Mang Tonyo. Mang Tonyo, hindi po ito ordinaryong problema, pilit ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Tungkol po ito kay Tito Andol at kay Tita Elena. Nagulat si Mang Tonyo. Ano naman ang nangyayari sa kanila? Nagsimulang magkwento si Miguel. Inilahad niya ang lahat mula sa kakaibang pagbabago ni Tita Elena, ang kanyang mga tawag sa telepono sa gabi, ang itim na pakete sa trunk, ang punit na gulong na parang sinadyang itusok, hanggang sa pinakanakakakilabot sa lahat, ang mga salitang walang preno at biyernes na kanyang narinig mula sa bibig ni Tita Elena at ni Ricardo. Sa simula, tila hindi pa rin kumbinsido si Mang Tonyo. Chill, anak, baka naman nagtakamali ka lang. O baka naman, narinig mo lang na hindi mo naintindihan. Masyado pa kayong bata para makaintindi sa mga gulo ng matatanda. Ngunit habang patuloy si Miguel sa pagdedetalye, habang inilalahad niya ang bawat sulap, bawat galaw, bawat salita na kanyang nakita at narinig, unting nababago ang ekspresyon ng mukha ni Mang Tonyo. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang lumaki. Ang kanyang mga kumot noo ay lumalin. Ang seryosong tono ni Miguel, ang kanyang pagkabahala, at ang dami ng mga detalye ay hindi basta
basta maipaliwanag ng isang simpleng imahinasyon ng mata. Yung sinabi ko po sa inyo tungkol sa gulong, Mang Tonyo, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay halos pabulong. Sabi ninyo po, parang sinadya. Apos po, si Tita Elena, laging nagtatanong tungkol sa inyong toolbox, tapos kinakansela ang pagpapatingin ng kotse. At narinig ko po, Mang Tonyo, narinig ko po talaga, walang preno. At Biyernes, Mang Tonyo, kailangan po kayong maniwala sa akin. Pinaplano po nilang saktan si Tito Ando. Ang mga salita ni Miguel ay parang mga martilyo na tumama sa isipan ni Mang Tonyo. Naalala niya ang mga kakaibang pag-uugali ni Elena. Ang kanyang pagiging maingat. Ang kanyang pagtatanong tungkol sa toolbox, kung saan naroon ang kanyang mga espesyal na kasangkapan. Ang kanyang pagkakansela ng mga chat. At ang punit na gulong na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya lubos na maipaliwanag. Hindi ito basta. Ang isang bata ay hindi kayang mag-imbento ng ganoong klaseng detalye. Nagsimulang kumalam ang tiyan ni Mang Tonyo. Ang kanyang pakiramdam ay tila may malamig na tubig na dumaloy sa kanyang guluhod. Posible ba? Ang kanyang Tita Elena, ang maganda at eleganteng ginang, ang asawa ng kanyang pinakamamahal na amo, ang taong kinikilala niya bilang mabait at masipag. Hindi niya kayang tanggapin. Ngunit ang mga mata ni Miguel, na puno ng takot at pagkabahala, ay nagsasabing totoo ang lahat. Jel, sige, kalma ka muna, sabi ni Mang Tonyo. Ang kanyang tinig ay tila huminahon, ngunit sa loob, ang kanyang isip ay nagkakagulo. Bigyan mo ako ng oras. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Kailangan nating kumpirmahin ito. Pumalik si Miguel sa mansyon na may bahagyang pag-asa, ngunit may kasama pa rin malaking takot. Ramdam niya ang pagbabago sa disposisyon ni Mang Tonyo. Hindi na ito ang simpleng pagtanggi. May pag-aalala na sa kanyang mga mata. Pagdating ng Biyernes ng umaga, nararamdaman ni Mang Tonyo ang bigat ng mga salita ni Miguel sa kanyang bayika. Hindi na siya makakain ng maayos, hindi na rin makatulog ng mahimbing. Ang kanyang loyalty kay Tito Andres, na matagal nang naging mabuting amo at kaibigan, ay nagtulak sa kanya upang kumilos. Naghintay si Mang Tonyo ng perpektong pagkakataon. Alam niyang abala si Tito Andres sa kanyang mga meeting. At alam din niya ang schedule ni Elena, madalas itong umaalis para sa kanyang mga charity work tuwing Huwebes ang umaga. Kaya, nang matiyak niyang wala ang dalawa sa mansyon, mabilis siyang nagtung sa Forbes Park. Dinamit ang kanyang access bilang kanilang personal na mekaniko. Pumasok siya sa garahe. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang sili ni Andres ay nakaparada roon, walang kaalam. Alam sa nagbabantang kapahamakan. Kinuha ni Mang Tonyo ang kanyang toolbox, ang parehong toolbox na laging kinaiinteresan ni Elena. Mayroon siyang isang pakiramdam na doon niya matatagpuan ng kasagutan. Sinimulan niyang suriin ang gulong, ang makina, ang lahat ng bahagi ng sasakyan na maaaring magdulot ng walang preno. Bawat galaw ni Mang Tonyo ay maingat at masinsinan. Ang kanyang mga mata ay sumisipat sa bawat kabel, bawat koneksyon, bawat piyesa. Ramdam niya ang kaba, ngunit alam niyang kailangan niyang gawin ito. Para kay Andres. Para sa bata na yon, si Miguel, na may matalas na paningin na hindi na dapat pang maranasan ng ganitong kasamaan. Nakarating siya sa sistema ng preno. Sa unang tingin, mukhang maayos ang lahat.
Ngunit bilang isang bihasang mekaniko, alam ni Mang Tonyo kung saan dapat tingnan ang mga hindi natural na pinsala. Sinuri niya ang mga hydraulic lines, ang mga maliliit na tubo na nagdadala ng fluid para sa preno. At doon niya nakita isang maliit na hydraulic connection na tila nakalas, ngunit hindi ganap na hiwalay. Ito ay naingat na inalis, sapat lang upang magmukhang natural na pagkasira, ngunit handang bumigay sa anumang malakas na presyon o pagyanig. Ito ay hindi isang simpleng depekto. Ito ay isang sadyang paninira. Isang napakatalinong pagpaplano upang sirain ang preno nang hindi mapapansin sa unang tingin. Isang sadyang pagtatangka na pumatay. Naramdaman ni Mang Tonyo ang galit at pagkabigla. Tumindig ang kanyang mga balahido. Ama, ang bata. Ang lahat ng kwento ni Miguel ay totoo. Ang tita Elena, ang babaeng mukhang anghel, ay isang demonyo. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono. Tinawagan niya si Andres. Ngunit ang tawag ay napunta sa voicemail. Hello, ito Andoy. Si Mang Tonyo po ito. Sabi niya, ang kanyang boss ay tila hiningal. May napakakailangan po kayong malaman. Yung sasakyan ninyo po, may diferensya ang preno. Hindi po ito aksidente. Mas sumadya po. Kailangan niyo po akong tawagan agad. Importante po. Ibinaba niya ang telepono. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Alam niyang si Andres ay nasa Batangas para sa isang mahalagang pulong at posibleng hindi niya marinig ang tawag. Sinubukan niya ulit. Walang sagot. Nagpadala siya ng text message. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Tito Andoy, emergency. Sila ang preno ng sulmo. May ayos ang masama. Huwag kang umalis nang hindi ko na check. Like, threatening. Samantala, sa isang restaurant sa Batangas, tinitignan ni Andres ang kanyang telepono. Nakita niya ang mensahe ni Mang Tonyo. Ngunit abala siya sa kanyang pulong. Nag-copy siya ng mabilis na sagot. Salamat, Mang Tonyo. Overacting ka lang. Nasa Batangas ako. Pauwi na mamaya. Tatawagan kita pag-uwi ko. Hindi niya alam na ang kanyang mabilis na pagpapawalang bahala ay maaaring magdulot ng kanyang kamatayan. Para kay Elena, ang lahat ay nakahanay na. Ang Biyernes, ang perpektong araw. Alam niya ang ruta ni Andres pauwi mula Batangas, ang mahabang stretch ng South Luzon Expressway na patungong Metro Manila, na kadalasang dumadaan sa mga matutulis na kulbada lalo na sa pagbaba sa lungsod. Ito ay isang daan na puno ng trapiko, kung saan ang isang aksidente ay madaling maging malalang trahedya at madaling maipaliwanag bilang loss of control dahil sa bilis o pagkaantok. Ang lahat ng ito ay kinunenta niya ng detalyado. Ang kanyang kasabwat, si Ricardo de Rosario, ay naghihintay na para kumilos pagkatapos ang aksidente. Ang mga papeles para sa insurance claim ay handa na, kasama ang mga dokumento na maglilipat ng mga ari alyan kay Elena bilang tanging tagapagmana. Ang kanyang mga lihim na utang sa sugal, ang kanyang panaginip ng isang bagong buhay, isang buhay na malayo sa mga anino ng kanyang mga ginawa, lahat ay nakasalalay sa isang planadong pagkamatay. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malamig na pagkasabit. Pagdating ng Biyernes ng umaga, ang hangin sa Forbes Park ay tila mas mabigat kaysa karaniwan. Si Miguel ay halos hindi na nakatulog. Ang Biyernes ay narito na.
Nakita niya si Tito Andres na papalabas ng bahay ni Mang Tonyo. Oo, sa bahay ni Mang Tonyo. Dahil sa pagkasira ng suwi niya at ang kawalan niya na oras, minabuti ni Mang Tonyo na idala na lang si Andres sa kanyang bahay na malapit sa shop para magpahinga pansamantala habang inaayos niya ang sasakyan. Ngayon, pauwi na si Andres para sa isa pang mahalagang pulong gamit ang suri na akala niya ay naayos na. Mula sa bintana, nakita ni Miguel ang suri ni Tito Andres na iinit na ang makina, handa nang umalis. Ang kanyang puso ay biglang lumubog. Ito na. Ang muling pagkakataon. Walang ibang maniniwala sa kanya. Siya lang. Tito Andoy. Wag po. Sigaw ni Miguel, ang kanyang tinig ay tila lumabas mula sa kanyang pinakamalalim na takot. Tumakbo siya palabas ng bahay, ang kanyang maliliit na paa ay halos hindi makasabay sa kanyang bilis. Nakita ni Andres ang kanyang pamangkin na tumatakbo. Ang kanyang mukha ay putla at puno ng takot. Zelda? Akit ka tumatakbo? Anong nangyayari? Tanong ni Andres, nagtataka. Tito, Andoy, huwag po kayong umalis, sigaw ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang preno, sira ang preno, pinlano po nila, nagulat si Andres. Ang mga salita ni Miguel ay nagdulot ng gulat, lalo na at naaalala niya ang kakaibang text message ni Mang Tonyo kanina. Ngunit nakatingin siya sa mukha ng bata at ang iniisip niya ay ang kanyang mga problema sa negosyo, ang kanyang pagmamadali. Shell, ano bang sinasabi mo? Naayos na ito ni Mang Tonyo. Hindi ka ba't papasok pa sa school? Ihahatid na kita. Hindi po, Tito Andoy. Totoo po, sira po ang preno. Narinig ko po sila. Pilit ni Miguel. At sa desperasyon, niyakap niya ang braso ni Tito Andres. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa pinto ng kotse. Tila ba hindi niya ito bibitawan? Ang kanyang mga mata ay nanunumbat, nagmamakaawa. Si Andres ay alilangan. Ang pagkabahala ng bata ay totoo, at ang mga salita ni Mang Tonyo ay bumalik sa kanyang isip. Marahil ay may maliit na katotohanan sa sinasabi ng bata. O baka naman ay sadyang takot lang talaga, si Miguel. Sa huli, sa ilalim ng matinding pagmamakaawa ng kanyang pamangkin, at marahil ay isang maliit na bahagi ng kanyang sarili na naramdaman ng isang kakaibang kaba. Pumayag si Andres. Sige, Jel. Sumama ka. Ihahatid na lang kita sa school pagkatapos ng pupuntahan ko. Marahan siyang pumasok sa sasakyan, kasama si Miguel sa tabi niya. Ang bata ay nakahina ng maluwag, ngunit ang kanyang puso ay patuloy na kumakabog. Hindi pa tapos. Ang laban ay nagsisimula pa lamang. Ang malagim na flash forward, ang bangungot na nagpatindig ng balahibo sa mga unang pahina, ay bumalik na ngayon sa kasalukuyan, mas nakakatakot kaysa kailanman. Ang tanawin ay halos kapareho. Ang itim na silly, isang Ford Everest, ay nagbubulungan sa malawak na Ayala Avenue. Ang Metro Manila skyline ay nagmistulang malabong pinta sa gilid ng salamin. Ngunit ngayon, ang takot ay hindi na isang panaginip kundi isang malagim na katotohanan. Ang bawat tibok ng puso ni Miguel ay pumapatak kasabay ng tunog ng makina. Ang hangin ay tila nawawala sa loob ng sasakyan at ang mga tunog sa labas ay nagiging malakas na ingay. Si Tito Andres, Andoy Reyes, ang kanyang mukha ay putla, ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang kanyang mga ugat sa braso ay tila lalabas na sa bigat ng sitwasyon. Ang kanyang noo ay pinagpapawisan at ang bawat patak ng pawis ay sumasalamin
sa tindi ng kanyang pagkabahala. Ang kanyang mga mata, na dati ipuno ng kumbiyansa, ay ngayon ay nanlalaki sa matinding pagkabigla at pagkatakot. Sa tabi niya, si Miguel Gil Santos, 8 taong gulang pa lamang, ay halos hindi na makahinga. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ng kanyang tito. Ang kanyang mga labi ay naninginig, at ang mga salitang Tito Andoy, ang preno, sira ang preno, ay nagbistulang walang katapusang awit ng kababalaghan sa hangin. Ang gulong ng sasakyan ay umikot ng mabilis. Ang tunog nito ay tila isang malakas na hiyawan ng kawalan ng pag-asa. Sinubukan ni Andres, natapakan ng preno, ngunit walang tugon, walang paghina. Ang pedal ay lumubog, walang laban, walang silbi. Naramdaman ni Andres ang malamig na kaba na kumalat sa kanyang tiyan. Ang lahat ng babala ni Mang Tonyo, ang mga pakiusap ni Miguel, lahat ay ninmistulang isang nakakatakot na propesya na nagaganap na yon sa kanyang harapan. Kung dati ay pinagdudahan niya ang mga ito, ngayon ay wala na siyang oras para sa pagdududa. Ang kamatayan ay nakanganga, naghihintay sa kanila sa dulo ng kalsada. Tito Andoy! May kotse. Sigaw ni Miguel, ang kanyang boses ay tila napupunit sa matinding takot habang nakita niya ang isang taxi na papalapit. Sa pamamagitan ng kanyang peripheral vision, nakita ni Andres ang isang malaking truck na humarurot sa kanyang kaliwa. Sa kanan naman ay ang mga pribadong sasakyan. Ang mga busina ay nagmistulang isang orkestra ng kalamidad. Ang mga tao sa labas ay tila nagulat sa kakaibang galaw ng kanilang sasakyan. Alam ni Andres na ang bawat desisyon niya ngayon ay nangangahulugan ng buhay o kamatayan. Hawakan mo ng mahigpit, Gel. Sigaw ni Andres. Ang kanyang boses ay may halong desperasyon, ngunit may kaunting pagkontrol. Hinawakan niya ng mahigpit ang manibela. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa kalsada. Sinusubukang humanap ng solusyon sa gitna ng matinding kaguluhan. Ang adrenaline ay dumaloy sa kanyang katawan, nagpapatalas sa kanyang isip. Bilang isang driver na may mahabang kanasan, alam ni Andres ang kanyang sasakyan. Alam niya ang mga limitasyon nito. At alam niya na ang pinakamabilis na paraan upang ihinto ang isang sasakyan na walang preno ay hindi sa pamamagitan ng pagbangga sa iba. Hindi sa pamamagitan ng pagbagsak sa bangin. Mayroon siyang isang huling pag-asa, ang mga dulo ng kalsada na may mga umps o dulo ng kalsada na may mga balubali. Hindi ko hahayaang mangyari ito sa atin, Gel. Bulong ni Andres, mas para sa kanyang sarili kaysa sa kanyang pamangkin. Sa pamamagitan ng kanyang likas na talino at matinding kasayan sa pagmamaneho, sinubukan ni Andres na panatiling tumidang sasakyan, kahit na ito ay lumiliko ng pabigla-pigla. Ang likod ng sasakyan ay umikot, at ang mga gulong ay tila nagpapagalit sa aspalto, naglalabas ng matinding tunog na nagpatunaw sa lahat ng tunog sa paligid. Ang mga driver ng ibang sasakyan ay nagulat. Ang kanilang mga mukha ay tila nakakita ng multo. Mayroon siyang isang segundo. Isang napakahabang segundo. Nakita ni Andres ang isang dulo ng kalsada na mayroon pang isang dako na pwedeng makapagpababa ng bilis ng sasakyan. Ito ay isang dako na may mga dumi na tila ginawa upang mapigilan ang mga lumiliko na sasakyan. Mayroon itong mga dumi na gawa sa kahoy at ilang sako ng buhangin. Ito ang kanyang huling pag-asa. Umanda ka, Gel, sigaw ni Andres, at sa isang mabilis na pag-iisip, pinaikot niya ang manibela. Nang napakabilis, ang sasakyan ay lumiko ng pabigla, bigla, at sa huling sandali,
Iniliko niya ang sasakyan papunta sa dulo ng kalsada, na may mga dumi na tila ginawa upang mapigilan ang mga lumiliko na sasakyan. Ang sud ay umikot ng mabilis, ang mga gulong ay tila nagpapagalit sa aspalto. Sa loob ng sasakyan, pakiramdam ni Miguel ay tila lumilipad siya. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, ang kanyang mga ngipin ay nagkakagat, ang kanyang mga hiyawan ay nagmistulang tunog ng isang sinasabing baboy. Sa isang malakas na pagbagsak, tumama ang sud sa dumi ng kalsada. Narinig ang tunog ng pagkabali ng mga metal, ng pagkasira ng mga bahagi ng sasakyan. Nagkaroon ng malakas na pagyanid, at ang hangin ay biglang napuno ng usok at alikabok. Ang sasakyan ay umikot pa ng ilang beses, bago tuluyang huminto, nakasubsob sa gilid ng dumi ng kalsada. Ang kanyang harapan ay wasak na. Ang mga airbag ay lumabas, at ang kanyang mga gulong ay tila naghihirap sa paghinto. Ang katahimikan ay bumalot sa kanila, mas nakakatakot kaysa sa ingay. Ang tanging tunog ay ang paghinal ni na Andres at Miguel. Ang amoy ng usok at nasunog na goma ay lumukob sa hangin. Dahang binuksan ni Miguel ang kanyang mga mata. Nakita niya ang kanyang tito Andres, na tila napagod, ngunit buo. Ang kanyang noo ay may kaunting dugo, at ang kanyang braso ay may galos. Ngunit buhay sila. Pareho silang buhay. Sel, okay ka lang ba? Tanong ni Andres. Ang kanyang boses ay tila nanginginig sa pagod at pagkabigla. Ito Andoy, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Buhay po tayo. Niyakap ni Andres si Miguel nang napakahigpit. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Ang kanyang pamangkin, ang bata na ito, ay nagligtas sa kanya. Ang lahat ng kanyang pagdududa ay nawala. Ang katotohanan ay masakit, ngunit ang kanilang buhay ay mas mahalaga. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis, ang mga bumbero, at ang mga ambulansya. Agad na nilapitan si Andres at Miguel. Ang kanilang mga muka ay pinagpapawisan at puno ng pagkabigla. Habang inaasikaso sila ng mga medical personnel, dumating din si Mang Tonyo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Siya ang tumawag sa pulisya matapos niyang marinig ang kanyang mensahe at ang balita tungkol sa aksidente sa Ayala Ateni. Ito Andoy, Gel, salamat sa Diyos at buhay kayo. Sigaw ni Mang Tonyo, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Agad na kinuha ng pulisya ang ebidensya. Ang sasakyan ay sinuri ng detalyado. Nang si Mang Tonyo mismo ang magpakita sa kanila ng pinaghihinalaang lugar ng sabotage, ang isang maliit na hydraulic connection na tinanggalan ng tornilyo ng maingat, ang ebidensya ay hindi na maikakaila. Ito ay hindi isang simpleng aksidente. Ito ay isang planadong pagpatay. Ang opisyal ng pulisya, si Sputri Ramos, ay umiling. Mang Tonyo, salamat sa inyong pagtawag. Kung hindi dahil sa inyo at sa babala ni Gel, sigurado kaming malaki ang magiging pinsala nito. Iglang, sa gitna ng kaguluhan, dumating si Elena. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ang kanyang buhok ay tila nagulo sa pagmamadali, at ang kanyang mga luha ay dumadaloy na. Andoy! Mahal ko! Ano ang nangyari sa'yo? Shell. Anak, okay ka lang ba? Sigaw ni Elena at agad siyang lumapit kay Andres, na tila nagpapanggap na nag-aalala. Niyakap niya si Andres, at pagkatapos ay nilapitan si Miguel, na tila naghahanap ng yakap. Ngunit sa mata ni Miguel, walang pagbabago.
Ang kanyang mga mata ay nanatili sa kanya, na tila alam ang lahat. At sa gitna ng kanyang pag-aalala, nakita ni Miguel ang isang bagay na nagpakumpleto sa kanyang pagdududa. Isang mabilis na sulyap ni Elena sa nasirang sasakyan at ang isang malalim na pagkabigo na sumilay sa kanyang mga mata. Bago niya ito agad na itinago sa pamamagitan ng peting pag-iyak. Nakita rin ni Andres ang sulyap na yon at sa unang pagkakataon, ang kanyang tiwala sa kanyang asawa ay nabasag. Andoy, ano ang nangyari? Sino ang gumawa nito? Sabi ko na nga ba, may mga kalaban ka sa negosyo, sabi ni Elena, at agad siyang lumapit kay Ottery Ramos, na tila nagbibigay ng mga inosenteng suwestyon. Maaari bang ito ay gawa ng mga kalaban ni Andoy? O, baka naman isang aksidente lang talaga. Ngunit ang Ottery Ramos ay hindi na nagpapatinag. Liz Reyes, may ebidensya kami na ito ay sadyang ginawa. Mayroon kaming mga testimonya. At ang kotse ay may malinaw na bakas ng sabotage. Nagsimulang manginid si Elena. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng paraan upang makatakas, ngunit wala na siyang matagwan. Dinala sina Andres at Miguel sa ospital para sa medical check-up. At pagkatapos ay sa istasyon ng pulisya para sa formal na pagtatanong. Si Mang Tonyo ay naroon din, handa nang magbigay ng kanyang testimonya. Ottery Ramos, sabi ni Mang Tonyo, ang kanyang boses ay seryoso. Ang bata na ito, si Miguel, siya po ang unang nakapansin sa lahat. Siya po ang nagbigay sa akin ng mga detalye. Tungkol po sa gulong, sa toolbox, sa mga tawag, sa telepono ni Elena, at sa mga salitang walang preno, at biyernes. Ang mga mata ni Ottery Ramos ay lumaki. At tumingin siya kay Miguel. Anak, kaya mo bang ulitin ang lahat ng iyong nakita at narinig? Si Miguel, kahit natakot pa rin, ay huminga ng malalim. Ang kanyang boses ay maliit pa rin. Ngunit malinaw ang bawat salita. Kinuwento niya ang lahat, ang bawat detalye, ang bawat sulap, ang bawat mahinang bulong, ang pekete sa trunk, ang kakaibang pagka-interes ni Elena sa schedule ni Andres, ang sinadyang pagkasira ng gulong, ang tawag ni Elena kay Ricardo Del Rosario, ang mga salitang walang preno, at ipapasa sa Ricardo. Ang kanyang mga luha ay dumadali habang nagkukomento siya, ngunit hindi siya tumigil. Ang harapin si Elena. Una, ay mariin siyang nagdeni. Hindi totoo yan. Ginagawa lang iyan ng bata dahil sa kanyang imahinasyon. Nagkakaproblema lang si Andoy sa negosyo kaya ganyan kami mag-usap ni Ricardo tungkol sa mga utang. Ang Mang Tonyo na iyan ay matanda na, baka nagkakamali lang siya sa kanyang nakita. Ngunit ang pulisya ay may hawak ng mas matibay na ebidensya. Si Ricardo Del Rosario, ang kalaban sa negosyo ni Andres at kasabwat ni Elena, ay naaresto na rin. Dahil sa mga dating kaso niya at sa bigat ng ebidensya laban sa kanya, agad siyang nag-breakdown sa pagtatanong. Inilabas si Ricardo ang buong detalye ng kanilang masamang plano. Kung paano nila pinlano ang aksidente. Kung paano nila pinagsamantalahan ang financial crisis ni Andres. Kung paano nila sinadyang sirain ng preno ng sasakyan. Kung paano nila itatago ang lahat ng ebidensya. At kung paano magpapanggap si Elena na isang malungkot na biyuda para makuha ang lahat ng yaman ni Andres, kasama na ang malaking halaga ng insurance money. Nang ilahan ng lahat ng katotohanan, wala nang takas si Elena. Ang kanyang mukha ay biglang bumagsak. Ang kanyang mga mata ay nanlabo at ang kanyang maskara ng pagiging perpekto ay tuluyang nabasag. Inamin niya ang lahat.
ang kanyang mga lihim na utang sa sugal na umabot na sa milyong piso. Ang kanyang matinding pagnanais na mamuhay ng marangya na mas masaya kaysa sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Ang kanyang galit sa pagkabigo ni Andres sa negosyo. Ang lahat ng ito ay nagtulak sa kanya upang gawin ang pinakamasamang bagay na magagawa ng isang asawa sa kanyang minamahal. Gusto ko lang namang maging masaya, sigaw ni Elena. Ang kanyang boses ay tuno ng galit at pagsisisi. Ayoko nang maghirap. May mga utang ako. Kailangan ko ng pera. Hindi mo ako maintindihan, Andoy. Si Andres, na nakarinig ng lahat, ay hindi na makapagsalita. Ang sakit na naramdaman niya ay mas masakit pa sa kanyang mga pisika ng sugat. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang babaeng mahal na mahal niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng buo, ang babaeng pinangakuan niya ng walang hanggang pagmamahal, ay siyang nagplano ng kanyang kamatayan. Ang pagtataksil ay kumalat sa kanyang kaluluwa, mas malalim kaysa sa anumang sakit na kanyang naranasan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, hindi para sa sarili niya, kundi para sa pagkabigo ng pagmamahal. Si Elena ay agad na inaresto at kinasuhan. Ang kanyang mga reklamo at pagmamakaawa ay hindi na pinansin. Ang hustisya ay handa ng durugin ang kanyang pagtataksil. Para kay Andres, ang laban ay hindi pa tapos. Kailangan niyang harapin ang pagkasira ng kanyang negosyo, ang pagkabigo ng kanyang puso, at ang pagtataksil ng kanyang asawa. Ngunit sa kanyang tabi ay si Miguel, ang batang lalaki na nagligtas sa kanyang buhay. Salamat, Jel, bulong ni Andres, habang niyayakap ang kanyang pamangkin ng napakahigpit. Salamat sa iyo. Ikaw ang aking bayani. Si Miguel, sa kabila ng kanyang pagod, ay ngumiti. Alam niya na ang lahat ng kanyang takot, ang lahat ng kanyang pagsisikap ay hindi na sayang. Ipinangako ni Andres na muling itatayo ang lahat, hindi lamang ang kanyang kumpanya, kundi ang kanyang buhay. Ngunit ngayon, ang kanyang mga prioridad ay nagbago. Hindi na ang yaman o ang kapangyarihan ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang pamilya, ang pagtitiwala, at ang tunay na pagmamahal. Ang kanyang relasyon kay Miguel ay naging mas matibay, isang testamento sa kanilang pagkakaisa sa gitna ng matinding hamon. Ang kwento ay nagtatapos sa isang malungkot na nota ng pagtataksil, isang paalala na ang kasamaan ay maaaring magkubli sa likod ng pinakamagandang mukha. Ngunit ito rin ay isang pagpapatunay sa kapangyarihan ng pagmamahal ng pamilya, sa tapang ng isang batang lalaki na hindi sumuko, at sa katotohanan na gaano man kalalim itago, sa huli ay laging lilitaw ang liwanag. Ang Forbes Park ay hindi na perpekto. Ngunit sa gitna ng pagkasira, mayroon pa ring pag-asa at isang bagong simula.